Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito na binigyan mo kami ng iyong lakas, pagmamahal sa mga bagay sa aming buhay. Nawa, bigyan kami ng liwanag ng iyong Espiritu at pagnabayan kami lagi ng iyong mahal na ina. Niling namin ito sa ngalan ng iyong anak, ng Yeso Cristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahihirapan na rin po kasi ako sa college kasi yung mataas ko kasi yung expectation sa akin ng parents ko tsaka yung mga teachers doon kasi yung karamihan may mga teachers may mga ilan po mga teachers na naging teachers din po ng mga magulang ko. Yung parents ko po ay tatay ko po ay pareho mga summa cum laude din mga dito. Talino po yung nagawin. Siyempre, nagmanakas kami. Yun nga po, hindi ho. Ay, ganun. Parang sila rin, mga parents ko, mataas yung expectations nila. Kung may grades po ako mababa, yung parents ko, disappointed po sila sa akin. Para sa akin, napakasakit po kasi I'm a good child. Siyempre, gusto ko rin po kasi matuwa sila sa akin. So, ikaw lang ang isa anak ka lang. Opo. Talagang mataas ang expectation nila sa iyo. Parang sabi sa akin ng tatay ko, ako daw yung tatapagdala ng pangalan namin, kaya kailangan ako yung may dala ng bandera ng pamilya namin, kaya kailangan ipagmalaki ko. Maraming demand sa iyo. Yung parang hindi naman ako ganun galing sa pag-aaral tulad ng mga magulang ko. Isa ka naman. Para sa akin, yung nasasaktan din mo kasi parang nahirapan ako na disappointed yung mga parents ko sa akin. Kasi yung mga teachers ko din, disappointed din sa parang sinabi na sa akin. Ano ba yan, anak ka ni ganito? At ganito nakukuha mo. So, kamusta naman ng grades mo? Sila ba yung may mga bagsak ba o wala po. Pero parang kada nakakuha ko ng 93, ano po yan? Sobrang baba po. mababa pa yun? Talaga naman. Paano ka nag-respond dun sa mga demands nila? Yung kunyari sa may quiz lang kami or exercise na hindi maganda yung nakuha. Parang pagbabawi ako, yung sinasacrifice ko yung ko. Hindi ako nagpag-usap kahit kanino. Hindi ako, parang wala akong social life. Naiwan mo na rin na nahiwalay ka na sa mga kaibigan. Sa library lang ako. Pagdating sa bahay, sa kwarto lang ako nag-aaral. Kakain lang ako. Ang problema ngayon, di ba? Yung kaya mabigat yung pakiramdam sa'yo kasi mas pinipili mong mag-aral kasi nga madi-disappoint nga yung parents mo, di ba? Tapos ang consequence naman, pati yung social life mo, mga kaklase mo, kasi nag-isolate ka naman para mag-aral na mabuti, mas mataas yung makuha ang grade, nawawala ka naman o nahiwalay ka sa kanila. So, ano ang tingin nila sa'yo? Anong sinasabi nila? Kamusta mo yung relasyon mo sa mga klase? Tawag nila sa akin, nerd. Nerd ka? Geek, no? Oo. Minsan, nayayain nila ako. Sabi sa ako, wala ka naman pakisama mo. Ganun talaga sila yung pananaw pag ang isang katulad mo na nahiwalay. My parents were really disappointed with me. Kasi hindi ako pinakausap ng nanay ko ang tatay ko for the past 2 weeks already. Ganun, dahil lang sa 95. Okay. Pero alam mo, yung pananaw na yun nila, yung expectations nila sa'yo, na kailangan mataas ang grades mo sa lahat,
para ka maging katulad nila, maging suma, masyado mong pinapahirapan o pinapabigat yung dalahin mo para sa sarili mo, eh yun ay sobra naman. Kasi kung ano lang yung sa kakayahan mo. Pero, di ba, you did your best naman, di ba? Oo, ginawa ko lahat ng kaya kong gawin. Talagang nag-aaral po ako dun. Kaso nga lang, kulang eh. Oo. Pero, kung tutuusin, mataas na yun at hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo dahil yun yung talagang meron ka at may ibigay mo. Kaya mali naman din na ang paniwalaan o mag-hold on ka dun sa ganong prinsipyo na mataas o palagi ka na dapat mas higit pa. Pero di ba, maganda yung na lagi kang na pinupush mo sa inyo. Pero alam mo yung hangganan mo. Yun siguro yung dapat maliwanagan sa'yo. Kaya, payo ko, ituloy mo yung pag-aaral mo. Pero huwag kang mali-disappoint din na pagsabihan ka ng parents mo. Dahil alam mo naman na yun yung concern nila sa'yo. Yun yung paraan ng pagmamahal nila sa'yo. Hindi yun yung para ibaba ka nila. Yun ba? Naintindihan mo yan. Alam mo naman. Parang yung way of their loving me, their way of they want the best for me. Kaso nga lang ho, hanggang ngayon, 2 weeks na, hindi ako kinakausap. Hindi ako kinakausap. Ang sa akin po kasi, ang hirap po kasi I felt na I failed them. Mabigat talaga yung sitwasyon mo. No? So, sana nga sa pagbalik mo, sana makabalik ka ulit dito para sa sunod na session o para makausap din kita ulit. Salamat sa panahon mo. Yun ang sana gusto kong gawin mo. At syempre, magkaroon ka rin ng mas maraming panahon sa mga klase mo. Hindi naman totoo na sa sinasabi lang parang nerd ka, di ba? Hindi ka lang nila nakaka-usap, nakaka-encounter, kaya gano'n ang tingin na sa'yo. Hindi naman totoo yun na kasi lang wala silang panahon sa'yo. At wala ka rin panahon sa kanila, kahit gano'n na lang ang tingin nila sa'yo. So, mas maganda, usapin mo sila. At syempre, yung mag-reach out sa parents mo na ikaw na yung umausap sa kanila. Ito yung may bibigay ko. Siguro ganun, pag nasimulan mo yung pag-uusap, mas maintindihan nila. At siguro, hindi ka mapipressure na mag-aral, pero malaya ka na mag-aral. At syempre, mabibigay mo yung talagang kakaya mo, hindi yung napipilitan ka lang. So, yun ang payo mo sa'yo. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Mas okay ka naman. Okay na dyan naliwanagan po ako. Bakit naman? Itong na-realize ko na parang hindi naman po, hingi po ka na sa office na Oo. Maraming tao dito eh. Pero yung balik po tayo, yung na-realize ko po na yung getting that grade of 95 is parang, yes, hindi pala kawalan. Parang challenge ko lang to do better, to really aim for to rise above my failures. Then, yung saka yung sa parents ko kaya reach out to them, parang binito nila. So, maganda pag uwi ko kausapin ko sila. Sabihin ko yung nakit ko sa kanila, parang hindi nila ako nakakusap. I'll try my best next. Makakayanan mo naman yun. Pag talagang tingin ko naman meron ka naman. O sige pasensya ka na dito talaga sa office, medyo
maingay ang ang paligid. Pero sana pagbalik mo, medyo tahimik na. Kaya, sige, pauwi na kita. Next. Time na lang. So, sana may time ulit tayo next. So, siguro next week. Salamat, Brady. Sige, sasama kita sa dasal ko at pag-dasal ko rin yung pamilya niyo. Tandaan mo yung mga pinagawa ko sa'yo, ha? Sige. Peace before us, peace behind us, peace under our feet.